Korupsyon, isa sa mga kinakaharap ngayon ng bawat bansa na may bulok na pamamahala. Ang korupsyon ay tumutukoy sa abuso o maling paggamit ng kapangyarihan o posisyon para sa pansariling kapakinabangan. Madalas itong nangyayari sa gobyerno, negosyo, o iba pang institusyon. Dahil dito, ito ay nakakasira sa tiwala ng tao sa pamahalaan o institusyon. Nagpapabagal ng pag-unlad ng ekonomiya at lipunan, at nagreresulta sa kawalan ng hustisya at oportunidad para sa mga karaniwang mamamayan. Ngunit alam mo ba na may ilang mga lugar o bansa na masyadong mababa ang korupsyon o di kaya'y halos walang korap sa kanilang gobyerno? Ano kaya ang ginagawa nila dito para mawala ang korap sa gobyerno? Ang mga bansang ito ay nakabase sa report ng Transparency International Corruption Perceptions Index. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang mga bansa na halos walang korupsyon. Number 1. Denmark. Ayon sa Transparency International Corruption Perceptions Index 2024, ang Denmark ay nakakuha ng 90/100 na score, pinakamataas sa 180 bansa. Ito ang mga dahilan kung bakit mababa ang korupsyon sa Denmark. May matatag at independent na hustisya. Hindi basta nakikialam ang politika sa korte at malinaw ang pagpapatupad ng batas. Transparency at bukas na impormasyon. May Access to Public Administration Documents Act, na nagbibigay sa mamamayan ng karapatan na makita ang halos lahat ng dokumento ng gobyerno. Mataas na sahod at ethics training sa mga kawani ng gobyerno. Binabayaran ng maayos ang public servants kaya hindi sila natutuksong tumanggap ng suhol. Kultura ng tiwala. Mataas ang social trust, naniniwala ang mga tao na gumagana ng maayos at tapat ang sistema, kaya kaunti ang nagtatangkang manuhol. Aktibong media at civil society. Malaya ang media at mga NGO na nag-iimbestiga at nag-uulat ng anumang irregularidad. Number 2. Finland. Mababa ang corruption sa Finland dahil maliit at simple ang burokrasya. Kaunti ang red tape, malinaw ang proseso, at digital na halos lahat ng serbisyo kaya walang pagkakataon para sa suho. Mataas ang sahod at profesionalismo sa public service. Binabayaran ng maayos ang mga kawani ng gobyerno at mahigpit ang ethics training at recruitment standards. Matatag at independenteng hustisya. Hindi nakikialam ang politika sa korte, mabilis at patas ang pag-aksyon sa reklamo laban sa opisyal. Mataas na social trust. Naniniwala ang mamamayan at opisyal sa sistema, kaya kakaunti ang nagtatangkang manuhol o tumanggap ng suhol. Malaya at aktibong media at civil society. May malawak na access sa impormasyon at malakas na whistleblower protections. Edukasadong populasyon. Mataas ang antas ng edukasyon at civic engagement kaya alerto ang mga tao sa katiwalian. Number 3. Singapore. Ang Singapore ang pangatlo sa least corrupt country sa mundo at number 1 sa Asia. Mababa ang corruption sa Singapore dahil mahigpit at malinaw na batas kontra katiwalian. Ang Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act at iba pang batas na may mabibigat na parusa para sa sinumang mahuling kurakot, kahit mataas na opisyal. Independent na Anti-Corruption Agency. Ang Corrupt Practices Investigation Bureau ay direktang nagre-report sa punong ministro at may kapangyarihang imbestigahan kahit sino sa gobyerno o pribadong sektor. Mataas ang sweldo at profesionalismo ng public officials. Binabayaran ng maayos ang mga kawani at opisyal ng gobyerno upang hindi sila matuksong tumanggap ng suhol. Mahigpit na pagpapatupad ng batas. Hindi uso ang palakasan, kapag nahuli, mabilis ang imbestigasyon at mabigat ang parusa. Kultura ng zero tolerance sa katiwalian. Pinapahalagahan ng gobyerno at mamamayan ang integridad, at may malakas na social stigma laban sa bribery at abuso. Mabilis at digitalisado ang serbisyo ng gobyerno. Kaunti ang direct face-to-face transactions kaya nababawasan ang pagkakataon para sa suhol. Number 4. New Zealand. Ang mga dahilan kung bakit halos mababa ang korupsyon sa New Zealand. Malinaw at mahigpit na batas sa pamahalaan. May mga regulasyon sa procurement, pagpopondo ng partido, at disclosure ng assets ng opisyal. Madaling masilip ang galaw ng pera. Independent at mabilis na hustisya. Hindi nakikialam ang politika sa korte, kapag may kaso ng katiwalian, mabilis itong iniimbestigahan at pinaparusahan. Malakas at malayang media at civil society.
May tradisyon ng watchdog journalism, at mga NGO na nagbabantay at agad naglalabas ng balita kapag may anomalya. Mataas na social trust at civic engagement. Edukado at politically aware ang populasyon kaya mababa ang tolerance sa katiwalian, mabilis umaksyon ng publiko kung may irregularidad. Transparent na gobyerno. Matagal nang bukas sa publiko ang government documents at datos, may aktibong ombudsman at whistleblower protections. Maliit at simple ang burokrasya. Kakaunti ang red tape at digital na ang maraming serbisyo, kaya halos walang pagkakataon para sa suhol. Number 5. Luxembourg. Ang Luxembourg ay isang maliit ngunit napakayamang bansa sa Europa na napapalibutan ng Belgium, Germany at France. Kilala ito bilang sentro ng European Union at internasyonal na pananalapi, may mataas na GDP per capita, at isa sa mga bansang may pinakamababang antas ng korupsyon dahil sa matatag na institusyon at mahigpit na batas. Ang Luxembourg ay isa sa mga bansa na mababa ang katiwalian o korupsyon dahil maliit at madaling bantayan ng gobyerno, may mahigpit na batas laban sa suhol at money laundering, may independent na audit at oversight bodies, bukas ang impormasyon sa publiko, malaya ang media at mataas ang sahod at profesionalismo ng mga kawani ng pamahalaan. Number 6. Norway. Ang Norway ay isa rin sa least corrupt country dahil sa bukas na access sa impormasyon o freedom of information. Lahat ng dokumento at gastos ng pamahalaan ay madaling ma-access ng publiko, mabilis mahuli ang anomalya. Malakas at independenteng hustisya, hindi nakikialam ang politika sa korte, pantay ang pagpapatupad ng batas sa mahirap at mayaman. Mataas na antas ng social trust at welfare system. Dahil sa matatag na ekonomiya at magagandang serbisyong panlipunan, kaunti ang insentibo para magnakaw o manuhol. Mahigpit na batas at parusa sa katiwalian. May malinaw na legal framework at agad na iniimbestigahan at pinaparusahan ang mga opisyal na mapatutunayang kurakot. Protection sa whistleblowers at aktibong media. Malaya ang media at malakas ang suporta para sa mga nagre-report ng katiwalian. Decentralized government at checks and balances. Hati-hati ang kapangyarihan sa iba't ibang antas ng pamahalaan kaya mahirap ang concentrated abuse of power. Number 7. Switzerland. Ang Switzerland ay isa rin sa mga bansa sa Europa na mababa ang bilang ng korupsyon. Mababa ang korupsyon sa Switzerland dahil sa direktang demokrasya at decentralized na pamahalaan na may maraming checks and balances, malinaw at mahigpit na batas, independenteng hustisya, matatag na regulasyon sa sektor pinansyal, bukas na impormasyon, maayos na sweldo at mataas ang kultura ng integridad at civic responsibility.